Wala kayong kwentang dalawa. Lumabas kayo sa bahay ko. Zixi, sinasabi ko sa'yo, 5 taon na ang nakalipas, tumigil ka ng maging bahagi ng pamilyang Leng. Hindi ako isang Leng, ngunit si Lola ay Lola pa rin ang pamilyang Leng. Kung gagawin mo ito, hindi ba kayo natatakot na bawiin ko ang selyo ng kumpanya? Habang ikaw ay may sakit, ang anak mong minamahal ay inilipat na ang kumpanya at lahat ng iyong ari-arian sa akin. Kayong lahat. Matandang bruha, hinampos mo ang nanay ko. Lola, anong nangyari? Lola, dadalhin kita sa ospital. Lumabas kayo, ngayon din. Labas. Zixi, may sasabihin ako sa'yo. Kung hindi ko sasabihin ngayon, baka wala na akong ibang pagkakataon. 4 na taon na ang nakalipas. Ang batang ipinanganak mo ay maaaring hindi namatay. Ginang Leng. 5 taon na ang nakalipas, may lalaking iniligtas kayo sa Johao Hotel. Ang lalaking iyon ay ang aming Jilly. Johao Hotel, hindi ba yun ang hotel kung saan nagkaroon ng aksidente si Lin Moxie 5 taon na ang nakalipas? Kaya, sa bandang huli, ang lalaking nakasiping ni Lin Moxie ay si Jilly pala, ang pinakamayamang tao sa Hochi. Bakit mo pinabayaan ang anak ko? Kung hindi kailangan ng anak ko ang kanyang ina, hindi ko naman hahanapin ang isang inang walang pananagutan. Isasama kita pabalik ngayon. Pero kailangan mong alagaan ng mabuti ang anak ko. Kung hindi kita palalampasin. Hindi ko gagawin yun. Ako pala ang ina ng anak ng pinakamayamang tao. Ibig sabihin ba, mapapangasawa ko rin si Jilly balang araw? Huwag kayong mag-alala, Jilly. Anak din naman yan ng aming Roxuan. Oo nga. Mahilig talaga sa bata ang aming Roxuan. Tama. Hello, kayo po ba ang principal? Ano po yon? Ginang Lin, nagdesisyon na po ba kayo? Principal, gusto ko pong magsimulang magtrabaho sa lalong madaling panahon. Pero may isa akong hiling. Pwede po bang makuha ko ng maaga ang sahod ko? Kailangan ko po talaga. Ginang Lin, ang pagpayag ninyong tulungan ako, ay malaking tulong na sa akin. Huwag kayong mag-alala, ililipat ko na sa inyo ang pera ngayon din. Tungkol ito sa bata, na ipinanganak mo 4 na taon na ang nakalipas. Baka buhay pa siya. Ginang Leng, tingnan ninyo, malusog at malaking batang lalaki. Anak ko. Magandang araw po, guro. MS, Lin. Sumama po kayo sa akin. Ang iyong takdang aralin ay ang himukin si Lee Soy na pumasok sa preschool. Ang kanyang ama ay si Mr. Lee, ang pinakamayaman sa Hochi. Ang batang ito ay may autism. Hindi siya nagsasalita kan-inuman. Kakaiba ang kanyang ugali. Kailangan mong mag-ingat. Nasa silid-aralan sa 2 palapag ang binata, nagsasanay sa pagguhit. MS, Lin, mauna na po kayo. Ipapaayos ko na po ang tsaa para sa inyo. Sa tingin ko, tanga ka lang. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka nagsasalita at hindi ka gumuguhit. Mababaliw ako sa iyo. Binabalaan kita. Kung hindi mo ako pakikinggan, hindi na kita magiging ina. Gago ka. Naniniwala ka bang papatayin kita? Anong ginagawa mo dito? Lin Moxie, akala mo matatamaan mo ako? Tinatamaan kita. Ang sampal na ito, para sa lola ko. Ikaw na walang utang na loob na apo. Anong nangyari, MS, Leng? Paano mo hinayaang makapasok dito? Ang loser na ito. MS, Leng, ang taong ito ay ang family tutor na lubos na inirerekomenda ng Wabay Preschool.
Anong klaseng tutor ang malanditang ito? Palabasin mo siya. Inaprobahan ito ni Mr. Lee. Ako ang nanay ni Lee Soy-Soy. Karapatan kong magpasya kung sino ang magtuturo sa anak ko. MS Lin. Baka dapat umuwi ka na muna ngayon. Kakakarating ko lang, hindi pa ako pwedeng umalis. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gusto mong manatili. Ano ang saysay ng pagmamakaawa sa isang assistant? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Bakit ako luluhod sa'yo? Dahil ako ang magiging babae ng bahay na ito. Ako ang masusunod dito. Teacher, huwag kang aalis. Hoy, malandi, bitawan mo ang anak ko. Lee Senador, hulihin mo siya. Lee Senador, gusto mo bang matanggal sa trabaho? Leng Ruksuan, ano ang ginagawa mo? Gusto mong turuan ang anak ko. Kung gayon, lumuhad ka at magbigay ng 100 kautaw. Tumigil ka dyan. Dito nagkaklase si Suisui. Ano ba ang pinagtatalunan niyong lahat? Mr. Lee, wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa preschool. Nakakuha pa sila ng siraulo para maging guro. Sa pagkakaalam ko, may problema sa pag-iisip ang babaeng ito. Nagpagamot pa siya sa ibang bansa ng ilang taon. Hindi siya pwedeng maging guro ni Soy-Soy. And Lee, hindi ako nagpunta sa ibang bansa para magpagamot. Nagpunta ako roon para magpalinaw ng isip. Ginamit ko ang libreng oras ko para mag-aral ng child psychology. Siraulo ka. Tama na. Suisui, kung ayaw mo sa guro na ito, papaalisin siya ni Daddy. Lee, kung nag-aalala kayo, pwede muna kayong sumilik sa ilang klase. Bago kayo magdesisyon, pwede ninyong magpasya kung gusto ninyong paalisin ako pagkatapos noon. Hindi na kailangang sumilip. Gusto kong umalis ka na rito ngayon din. Lee, sa tingin ko, hindi lang si Sisui, kundi ang buong pamilya Lee ay nangangailangan ng ilang leksyon. Kahit ang mga matatanda ay nangangailangan ng leksyon. Lin Moxie, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sa tingin ko, malinaw na ang sinabi ko. Kailangan ng disiplina ang pamilya Lee. Ikaw. Listen. Samahan mo palabas si Inaleng. Opo, sir. Hindi, Mr. Lee. Magsimula na tayo, Inalin. Mula ngayon, lumalaki ka na para maging isang maliit na lalaki. Kailangan mong matutong protektahan ang iyong sarili. Okay. Ang babaeng iyon, mukhang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya dati saan man. Hindi ko inaasahan na si Ginoong Lee na magaling lang sa paggawa ng pera. Ay talagang ganito ka-concern sa edukasyon ng kanyang anak. Matagal-tagal na rin, patingin nga kung ano ang ginuguhit mo. Binabayaran kita para magturo, kaya ngayon ang oras para makita kung ano ang nagawa mo. Ginoong Lee, hindi pa tapos ang painting na ito. Kaya hindi ko pa ito maipapakita sa inyo. Gaano pa katagal bago ito matapos? Ikaw, maliit na pasaway. Unang araw mo pa lang ng klase, may teacher ka na agad, nakalimutan mo na ang tatay mo, ha? Ginoong Lee, kaya ngayon, maaari ba akong magpatuloy sa pagtuturo? Ipakita mo sa akin kung ano ang ginuguhit niyong dalawa. Pwede kang manatili. Hindi pwede. Makikita mo lang yon kung ako'y mananatili. Lin Moxie. Ano ba talagang itinatago mo at pumasok ka ng palihim sa pamilya Lee? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. 4 na taon na ang nakalipas. Totoo bang hindi namatay ang anak ko? Siyempre namatay ang bata. Nakita mo naman ang death certificate, di ba? Ang death certificate ay papel lang. Madali lang makakuha niyan. Walang saysayan. Maraming doktor at nurse sa ospital noon. Kahit sino sa kanila pwedeng magpatunay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw mismo ang mag-imbestiga. Sige, ako mismo ang mag-imbestiga. Lin Moxie, binabalaan kita. Si Ginoong Lee ang aking nobyo. Totoo bang nobyo mo siya? Siyempre nobyo ko si Ginoong Lee. 4 na taon na ang anak namin. Paano magiging peke yon? At huwag mo nang isipin na gamitin ang koneksyon ko para iba ang trato sa'yo ni Ginoong Lee. Nakuha ko ang trabahong ito sa sarili kong merito. Wala yan sa'yo. Ginoong Lee, sa totoo lang, ngayong nakabalik na ako, hindi na talaga kailangan kumuha ng tutor para kay Soy-Soy.
Ginoong Lee, may ideya ako. Gusto kong maghanda ng children's party para sa anak natin. Kapag nakapagkaibigan na si Soy Soy, baka pumayag na siyang pumasok sa preschool. Sige, ikaw na ang bahala. Ina ka lang ng anak ko, hindi babae ko. Alamin mo ang lugar mo at magpakita ng respeto. Lee, Senador. Bakit hindi ko nakita si Jilly at ang young master ngayong araw? Nasa labas sila Jilly at ang young master. Nagbabantay sila sa harap ng gate. Mukhang may kinakabahan sila tungkol sa isang bagay. CJ. Sui Sui. Sui Sui. Gusto mo bang sumama sa akin? Sa paaralan? Lin Moxie. Nakapag-ayos na ako ng kids party kapag nakapagkaibigan na si Soy Soy. Natural na gugustuhin niyang pumasok sa paaralan. Leng Ruxuan. Sa lagay ni Sui Sui ngayon, hindi pa siya handang makipagkaibigan. Kailangan nating dahan-dahanin, hindi pwedeng minadali. Ako ang nanay niya. Ako ang bahala kung paano ko ay aayos. Wala kang karapatan. Nautusan ako. Kung talagang mahalaga sa iyo ang bata, dapat tanungin mo muna si Sui Sui kung ano ang gusto niya. Ano? May sasabihin ka ba? Pumasok sa paaralan. Lin Moxie, anak ko ito. Bakit mo siya hawak? Bitawan mo siya. Lumayo ka sa kanya. Sui Sui, pasensya na. Hindi ako ang nanay mo, pasensya na. Yelin, Yili, Yili. tuloy po kayo. Maupo po kayo. Pasensya na po. Nakakaabala ba ako sa trabaho mo? Yelin, maaari kang lumapit sa akin kahit kailan mo kailangan. Pumunta ako ngayon dahil gusto kong kausapin ka tungkol kay Sui Sui na a-attend ng party ng mga bata. Nag-aalala ako baka hindi maganda ang kilos ni Sui Sui kapag maraming tao. Dati, akala ko ang autism ng anak ko ay dahil kulang siya sa pagmamahal ng ina habang lumalaki. Pero kahit nang mahanap namin ang kanyang ina, hindi naman gumaling ang sitwasyon. Sa totoo lang, lumala pa. Buti na lang ngayong mayroon na kaming guro. Sa wakas ay may pag-asa na ako. Kapag may sakit ang isang bata, bilang mga magulang, kailangan kayong maging matyaga. Kung nag-aalala ka tungkol sa pagpunta ni Sui Sui sa party, paano kung sumama ka rin? Kung maaari kang manatili kasama niya, naniniwala ako na mas magiging maayos si Sui Sui sa pakikisama sa ibang mga bata. Pero, Pinatulong ko si Assistant Lee na maghanda ng gown para sa'yo. para sa party ng mga bata, sa palagay ko hindi naman kailangan ng formal wear, di ba? Ang bawat batang inaanyayahan ko, ang kanilang mga magulang ay pawang, mayaman o maimpluwensya, kaya hindi tayo pwedeng magmukhang masyadong simple. Yelin, hindi ko sinasabing simple ang itsura mo. Yelin, kami ba ay nagkita na dati? Yili. Dahil mayroon ka ng fiance, dapat kang mag-ingat sa iyong mga kilos. Para rin sa kapakanan ng bata. Fiance? Soy Soy, anak kita. Kung hindi mo ako pakikinggan, wawasakin kita. Kasimple lang yan. Parang pagpisa ng langgam. Magmakaawa ka. Sui Sui. Leng Ruxuan, isasama ko si Sui Sui sa loob. Lin Moxie, mamayang gabi. Ang anak ko at ako ang bida. Ikaw, umalis ka dyan. Lin Moxie, yang suot mo, hinukay mo ba yan sa basurahan? O ano, pero sa totoo lang, mga tulad mo, basura lang ang karapat dapat suotin. Tara na. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo?
Jilly, hindi magulang ng bata si Lynn Moxie. Hindi ko siya inimbita rito. Bigla na lang siyang dumating nang walang imbitasyon. Nagkakagulo siya sa pintuan. Sobra na talaga. Ako ang nag-imbita kay Lynn sa party. May problema ka ba doon? Wala. Lynn. Hindi mo naman talaga gusto ang mga ganitong event, di ba? Ang daming bisita sa labas. Bakit hindi ka sumasama sa kanila, Yili? Hindi ko rin gusto ang mga ganitong event. Pero para sa anak ko, wala akong magagawa. Ibabalik ko sa iyo ang jacket na ito pagkatapos kong papalinisin sa susunod na mga araw. Huwag kang magmadali. Umupo tayo. Lynn, tungkol sa babaeng pinakasalan mo. Na binanggit mo noong nakaraan. Medyo naguguluhan ako, kaya gusto kong linawin. Personal na bagay mo iyan. Hindi ko alam ang mga detalye. Sa palagay ko, mas marami kang alam kaysa sa akin. Lynn. Ingat. Diyos ko, Lynn Moxie, nababaliw ka ba? Magulang iyan ng estudyante mo. Anong ginagawa mo? Hoy, Pipi, bumalik lang nanay mo. Dahil sa pera ng tatay mo. Ni hindi ka nga niya. Gusto. Oo, bata ka lang na iniwan ng nanay mo. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang haute couture gown ko. MS, Leng. Nasaktan ng anak mo ang anak ko. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Hayop ka. Karapat dapat kang bugbugin. Tigilan mo iyan. Lynn Moxie, ikaw na naman. Hayaan mo akong disiplinahin ang sarili kong anak. Huwag kang makialam. Leng Ruxuan, hindi mo pa nga alam ang nangyari. Hindi ba't pabigla-bigla na manakit ng bata nang hindi alam ang totoo? Sa murang edad, nananakit na siya. Kailangan siyang turuan ng leksyon. May nakakita bang nanakit si Liswisui? Ang nakita ko ay, pinagtritripa ng dalawang batang iyon si Sisui. Madaling malaman ang katotohanan. Maraming kisli sa bahay ng mga Li. Tingnan lang natin ang footage. Malalaman natin ang totoo. Ikaw. Suisui. Suisui. Anak ko. Lynn Moxie, wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Leng Ruxuan. Suisui, siyang tunay bang anak mo siya? Siyempre, ako ang nanay niya. Eh bakit mayroon si Suisui nang marka sa balikat? Anong marka? Yung anak na ipinanganak ko 4 na taon na ang nakalipas. Mayroon siyang eksaktong kaparehong marka. Ang daming bata sa mundo na may mga marka. Ibig mo bang sabihin, lahat sila ay anak mo? E di hayaan mo akong tignan. Ikaw. Jilly, hindi sinasadya ng anak ko iyon. Pakiusap, nakikiusap ako, hayaan mo na kaming umalis. Listen. Ayokong makita sila ulit sa Hauchi. Jilly, pakiusap, kahabagan ninyo kami. Nagkamali kami, Jilly. Patawarin ninyo kami. Yili, paano mo masisisi ang lahat sa ibang tao? Hindi ko kailangan ng payo mo kung paano ako dapat kumilos. Hindi ka dapat pumunta sa likod bahay noon. Sa halip dapat ay, binantayan mo si Suisui sa bawat segundo. Bilin, pwedeng konti na lang ang sabihin mo? At ikaw, bilang tutor ni Suisui, hindi ba't dapat ay, binabantayan mo siya palagi? Kasama. Kasama kita noong panahong iyon, hindi ba? Kung hindi mo matanggap ang paraan ko ng paggawa ng mga bagay, eh di umalis ka. May birthmark nga talaga. Lynn Moxie.
Gusto mong makasama ulit ang anak mo. Imposible. Hello, pumunta ka sa ospital ngayon din. Sunduin mo si Lola. Roxuan, may nangyari ba? Huwag kang magtanong ng magtanong. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Sui-sui. Mr. Lee, sinabi ko na sa'yo, hindi basta-basta ang babaeng ito. MS, Lin, anong ginagawa mo na pumapasok sa kwarto ni Soy Soy sa kalagitnaan ng gabi? Nag-aalala ako sa kalagayan ni Sisui. Nag-aalala kay Soy Soy, di sana dumiretso ka na lang. Bakit kailangan mong magpasok ng palihim? Gusto ko sanang dumiretso, pero papayag ka ba? Soy Soy, anong nangyari? Mr. Lee. Tinuturo ka ng babaeng ito, si Soy Soy ng gamot, sinusubukan niyang saktan ng anak natin. Hindi akin ang mga gamit na ito. Tawagan ng family doctor. Bilisan mo. Sui-sui. Ang kalagayan ng young master ay kumalma na, pero kailangan lang natin siyang bantayan magdamag. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Lin Moxie. Alam kong naiinggit ka sa akin. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Bakit mo sasaktan ng isang bata? Hindi ko ginawa yon. Hindi ako yon. Enma Lin, dapat kang manatili sa loob ng villa. Sa ngayon, mabuti pa'y magdasal ka na lang na okay si Sui-sui. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Si MS, Lin po ba ito? Nawawala ang lola mo. Kanina lang ay maayos pa siya. Paano siya biglang nawala? Leng Ruxuan, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo ako. Nawawala ang lola ko. Kaya naman pala humingi ka na ng awa sa wakas. Kung ganun ka nagmamalasakit ni Emeline kay Sui-sui, bakit niya gugustuhin saktan ito? Hindi, may mali dito. Tumakas yung babae. Tingnan mo, sinaktan pa nga ako. Ang sugat mo, dapat ay gumaling na yan ngayon. Wala akong pakialam. Mr. Lee, kailangan mong ipagtanggol ako at ang anak ko. Magpadala ka agad ng tao para isara ang Hauchi at hulihin si Lin Moxie. Lola, Bakit ka nag-iingay sa kalagitnaan ng gabi? kalagitnaan na ng gabi. Saan ninyo dinala si Lola? Lin Moxie, siya ang totoong nanay ko. Mula ngayon, kami na ang bahala sa kanya. Hindi na kailangan ng isang tagalabas na makialam. Kayong dalawa ang nagpalaya sa kanya sa bahay. Ngayon bigla nyo na namang kinuha. Sino ang nakakaalam kung ano ang balak nyo? Tandang babae. Ngayon kapit na kapit ka kay Lola at ayaw mong bitawan. Ano ba ang tunay mong motibo? Sinusubukan kong ipagamot si Lola. Mahirap sabihin yan. Kapag nasa kalagitnaan ka na ng pagpapagamot sa kanya, gagamitin mo si Lola para manakot sa amin. Tinutulungan ko si Lola na makapagpagamot. Wala akong hinihinging kahit isang kusing sa inyo. Ang galing mong magsalita. Maliban kung isasama mo si Lola at aalis sa Hochi. At mula ngayon, huwag ka nang bumalik para gambalin kami. Hindi pwede, sa Hauchi ang pinakamagagandang ospital. Dito kailangang magpagamot si Lola. Sabihin mo na ng diretso, aalis ka ba o hindi? Kung hindi, lumayas ka sa bahay ko. Kung hindi, sa buong buhay mo, huwag ka nang umasang makita ulit si Lola. Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Zixi. Lola, Lola. Sige, aalis na ako. Lola, umuwi muna tayo sa probinsya. Kapag nakausap ko na ang ospital, dadalhin kita para magpagamot. Zixi. Ang init ng noo mo. May sakit ka ba? Bata pa ako. Okay lang yan, Lola. Kasalanan ko itong lahat. Matanda na't walang kwenta. Nahihila pa kita. Lola, wag mo pong ganyan. Kayong lang ang natitirang pamilya ko. Ngayon, ang gusto ko lang ay gumaling kayo. Nagtataka ako kung ano na ang kalagayan ni Sisui.
Nandito na po kayo, Yili. Listen. Listen, nasaan na ang lola ko? Huwag kang mag-alala, nasa kabilang kwarto ang lola mo. Pinapagamot siya ng doktor ng pamilya. Ayos na siya ngayon. Listen, kagabi, si Yili ba ang nag-uwi sa amin? Nang pasanin ka ni Jilly papasok, gulat na gulat kaming lahat. Sa lahat ng mga taon. Hindi pa namin nakita si Jilly na nag-aalala ng ganyan para sa isang tao. Kung si Sui nga ang batang iyon, ang lalaking, mula 5 taon na ang nakalipas. Bakit ka nakangiti? Yili. Salamat po sa pagligtas sa amin. Ang galing mo talagang mag-isip ha. Tumakas ka, kasama mo pa ang lola mo. Sabihin mo sa akin. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Yili. Estudyante ko po si Sui. Bakit ko sasaktan? Pumasok ka sa kwarto ni Sui, tapos may nangyari sa kanya. Hinanap ka nilang Ruxuan. Tapos sinaktan mo siya at tumakas. Lahat ng ito, paano mo ipapaliwanag? Desidido ka nang ako ang may kasalanan, kaya kahit anong paliwanag ko, wala ring saysay. CJ, kung ganoon, ngayon din, papaalisin ko ang doktor ng pamilya. Hayaan mong mag-isa ang lola mo. Huwag. Siguro dapat kitang ikulong ulit. Yili. Pumasok ako ng palihim sa kwarto ni Sui. Dahil gusto kong makita ang birthmark sa balikat niya. Bakit mo gustong makita ang birthmark ng anak ko? Kasi, Jilly, nagising na si Soy. Tinatawag ang kanyang tatay. Soy, ang dami mong pinagdaanan. Tingnan ka nga ni Mommy. May masakit pa ba sa'yo kahit saan? hindi sapat ang isang birthmark para makasigurado. Kung magagawa natin ang paternity test kasama si Sui, nang hindi na abala pa si Ili, iyon ang pinakamainam. Binibini Lin. Sui. Huwag kang umalis, teacher. Dito lang ako sa tabi mo. Binibini Lin, salamat sa pagtitiwala sa akin. Hindi ako nakipag-away sa ibang bata. Alam ko. Napakabait at masunuring bata ni Sui. Binibini Lin, gusto ko pong pumasok sa preschool. Talaga? Dad, pwede ba? Basta't malusog ka, pwede kang pumasok kahit kailan. Gusto kong si Binibini Lin ang magturo sa akin. Siyempre naman. Hindi pa tapos ang obra maestra natin. Punyeta, putang ina mo, hindi ka pa rin pala mapapatay, ha? Kung alam ko lang, mas maraming gamot ang ginamit ko. Dapat tinapos ko na yang paslit na yan. Pwede bang palitan ang upuan ko sa opisina? Sa katulad mo, akala mo ba karapat-dapat kang makisama sa amin? Huwag mong isiping hindi namin alam. Ikaw, na nagpapakilalang isang guro, hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Lahat ng guro sa Wabay ay mayroong kahit na master's degree. Kahit na wala akong diploma sa kolehiyo, meron naman akong certification sa child psychology. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha? Yang peking sertipiko na yan, malamang binili mo lang yan sa black market, Ginang. Zai, dapat mong sabihin sa principal na ang mga katulad niya, mga babaeng nakapasok sa likod ng pinto, ay hindi dapat pinapayagang manatili sa ating paaralan. Siya lang ang nagpapababa ng ating pamantayan sa pagtuturo at nagpapasama sa reputasyon ng paaralan. Lin Moxie, kung ako ang nasa kalagayan mo, magkakaroon man lang sana ako ng konting dignidad at magbibitiw na lang ng kusa. Wala naman akong ginawang mali, kaya bakit ako magbibitiw? Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Gusto mo bang gawin natin to ng mahirap? Ginang, Zai, anong ginagawa ninyo? Nakikita naman ng lahat ang kakayahan ni Ginang. Lin, bakit ninyo siya pinipilit na umalis? Gian, ang tindi ng pagtatanggol mo sa kanya. Baka naman may gusto ka sa kanya. May mga taong marumi ang isip, kaya lahat ng bagay ay mukhang marumi sa kanila. Aalis ka ba o hindi? Isang trabaho lang ang ibinigay sa akin ng prinsipal. Kumbinsihin si Sui na pumasok sa paaralan. Dahil nagawa ko yon, karapat-dapat akong manatili dito. 3 beses akong pumunta kay Soy. Sinubukan kong kumbinsihin siyang pumasok. Ilang araw ka pa lang dito. At pumayag na siyang pumasok sa kindergarten. Malapit nang dumating si Sui, kaya baka malaman natin agad. Lin Moxie, ipinapahayag ko ito ngayon. Kung hindi samipot si Soy sa paaralan, dapat kang magbitiw sa tungkulin ng kusa. CJ. Pero kung dumating siya, Ako naman ang magbibitiw. Ginang, Zai, huwag kang padalos-dalos. Sa susunod na semestre, malapit ka nang ma-promote bilang direktor. Huwag kang mag-alala. Si Lee Soy ay hindi kailanman darating dito. tinatanggap ko, kung hindi dumating si Sui ngayong araw, ako ang magbibitiw. Ginang, Lin, huwag kang padalos-dalos. Narinig ko na ang batang young master ng pamilyang Lee ay talagang mahirap pakisamahan. Lahat ng guro na sumubok ay nabigo. Baka hayaan na lang natin.
MS, Lin, tumawag lang ang pamilya Lee. Sabi nila, papasok na si Lee Soy-Soy, principal. Papasok si Lee Soy-Soy sa preschool. Oo. Transfer student si Susui. Maglaan lang ng upuan para sa kanya. Ngayon, lahat ng guro na walang klase, sumama sa akin sa gate. Anong nangyayari? Bakit wala pa siya? Principal, sa tingin namin, nilinlang kami ni Lin Moxie. Yung tawag kanina, baka siya lang ang nagpapanggap na, taga-pamilya Lee. Nang maniwala na kami lahat, may tumawag ulit na hindi na raw, makakapunta ngayon. MS, Lin. Baka dapat tawagan ninyo sila, para malaman kung anong nangyari. Principal, nangako sa akin si Susui, kaya siguradong darating siya. Huwag kayong mag-alala. Lin Moxie, yung tulad mong laging nagsisinungaling, at wala namang teaching certificate, ay walang karapatang manatili sa Wabay. Principal, hindi pwedeng manatili sa kindergarten ang taong ito. Kung hindi siya aalis, hindi kami papayag. Hoy, mga kaibigan, kumalma muna tayo. Maghintay-hintay muna tayo ng konti. Imposibleng maghintay tayo, para sa taong hindi naman darating. Naantala na ang klase ng mga bata, lahat ng mga pagkalugi na ito, ay dapat panagutan ni Lin Moxie. Oo, dapat siyang magbayad ng pinsala. MS, Lin, ano sa tingin ninyo ang dapat gawin? Malinaw naman, palayasin siya sa Wabay. Suise, nahuli ka ngayon. Pasensya na po, teacher, kasalanan lahat ni Daddy. Mr. Lee, maraming salamat po sa pagpunta. Maligayang pagdating sa aming preschool. Dito po tayo. NSC. Plano mo bang mag-resign ngayong araw? O bukas mo ibibigay ang resignation letter mo? Lin Moxie, sobra ka na talaga. Bilang isang guro, paano ka nagiging balimbing? Magre-resign na ako ngayong araw. MS, Leng. MS, Zai, gusto mo bang mag-higanti sa kanya? MS, Leng, grabe na talaga si Lin Moxie. MS, Zai, basta tulungan mo ako. Hindi lang kita matutulungan na manatili sa trabaho. Patuloy ka pang makakapagtrabaho sa pamilya Lee. MS, Leng, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Ang buhay ko ay nasa inyo na. Zixi, hindi ka ba pumunta sa pamilya Lee ngayong araw? Galing lang ako sa preschool. Okay lang kung medyo late na ako pumunta. Sa nakikita ko, hindi naman ganoon ang Ginoong Lee. Tulad ng sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa kanya. Hindi siya kasing lamig ng puso gaya ng pinagkakalat nila. Sa totoo lang, parang disente naman siya talaga. Zixi. So ngayon, kayong dalawa. Lola, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magulang lang siya ng isa sa mga estudyante ko. Hindi pwedeng paghaluin ang mga bagay-bagay. Sa totoo lang, sa tingin ko magkasundo kayong dalawa, at bagay na bagay. Lola, ikaw na ang mag-alala sa sarili mo. Tigilan mo na ang pag-aalala sa akin. Maayos naman ako dito. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala talaga. Ito ang pribadong ospital ng pamilya Lee. Yung dalawang tao na yun, hindi na basta-basta makakapagdala sa iyo kung kailan nila gusto. Hindi ba't sinabi ko lang, kung hindi ka magaling mag-drawing, may kapalit. Ikaw, bata, binigyan mo ako ng matinding problema noon. Pero ngayon, tuturuan kita kung paano maging mabuting bata. Para sa isang asong hindi tumatahol tulad mo. Marami akong paraan para pagtaguan ka. Ginang Leng, kapag ipinasok na ang karayom, hindi mo na masyadong makikita. Sige lang, ituloy mo. Nasa ilalim siya ng aking pagbabantay ngayon. Dumudugo. Okay lang. Sensitibo ang mga daliri. Siguradong masakit talaga. Bakit parang naririnig ko na umiiyak si Suisui? Lola, magpahinga ka muna.
Gusto kong bumalik sa bahay ng mga Lee para tingnan ang sitwasyon. Nag-aalala ako baka naghihintay pa rin sa akin si Isui. Sige, magmadali ka. Huwag mong patagilan ang paghihintay ng bata. Hayop ka. Kung lalapit ka ulit kay Lin Moxie, huwag kang magreklamo kung araw-araw kitang paparusahan. Tigilan mo yan. Nanampal ka ng bata. Anong klaseng nanay ka? Tinuturuan ko ang anak ko. Anong pakialam mo? Mag-sorry ka kay Isui. Bitawan mo ako. Gago ka. Anong ginagawa ninyo? Lin Moxie, papatayin kita. Sige, gawin mo. Huminahon ka. Hindi ako makakapaghinahon. Kapag may gumalaw sa anak ko, guguluhin ko ang buhay nila. Isui, nasaktan ka ba? Jilly, paulit-ulit akong inaapi ng babaeng ito, at ginawa pa niya yun dito mismo sa bahay ng mga Lee. Malinaw na hindi niya, iginagalang ang pagkatao mo. Lin, ano ba talaga ang nangyayari rito? Ang mahigpit na pagdidisiplina ni Leng Ruxuan kay Isui ay lalo lang nagpapalala sa kanyang kalagayan. Anak ko si Soysoy, ako ang nagdalang tao sa kanya ng 10 buwan at nanganak sa kanya. Sa mundong ito, wala nang mas nagmamahal sa kanya kaysa sa akin. Paano ko magagawang saktan o pag-alitan siya? Ikaw ang nagbabaligtad ng katotohanan, at naninirang puri sa akin. Leng Ruxuan, sino ba talaga ang nagbabaligtad ng katotohanan? Binibini Zai, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang nananakit at sumisigaw kay Soysoy kanina? Siya, siguradong siya. Bigla na lang siyang pumasok at nanakit ng tao. Ako at si Binibini Leng ay nagtuturo lang kay Soysoy kung paano mag-drawing. Bigla na lang siyang sumulpot at agad na ng away. Yeli, nagsisinungaling siya. Jilly, may sasabihin pa ako sa iyo. Sa totoo lang, si Lin Moxie ay wala namang lisensya sa pagtuturo. Hindi nga siya nakapagtapos ng kolehiyo, lalo na magturo sa Wabei. Niloloko niya tayong lahat. Lin. Totoo ba ang sinabi niya? Wala nga talaga akong diploma. Pero nagtuturo ako ng may pagmamahal at malasakit sa mga bata. Hindi ako mas mahina kaysa sa ibang guro. Tapos kanina sabi mo, sino ang may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Ano ang ibig mong sabihin doon? Itinuring ko si Isui na parang sarili kong anak. Kaya nagkamali ako ng salita sa init ng pagkakataon. Wala kang hiya. Sinasapawan mo ba ang anak ko? Sinasapawan mo rin ba si Jilly? Hindi ako ganoon. Kung ang tutor ay hindi marunong makitungo ng maayos, paano siya magiging mabuting guro? Tama yan, Jilly. Hindi na siya karapat-dapat na magturo kay Soysoy, at maaapektuhan din ito ang reputasyon mo at ng pamilya Lee. Usually, si Isui lang ang inaalala ko. Hindi ako nagsusumikap na lumapit sa ibang tao. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa isip mo? Tama na. Ginang Lin, umuwi ka muna. CJ, aalis na ako. Wala naman talaga akong karapatang narito. Umalis na si Ginang Lin. Ayokong marinig ng anumang chismis na makakasira sa kanyang pangalan. Kapag may narinig akong nagkakalat ng chismis at sumisira sa kinabukasan ng iba, hindi ko palalampasin yon. Ginoong Lee, galit ka ba dahil kay Ginang Lin? Napansin mo ba? Nakakaiba ang kilos ni Ginang Lin noong araw na yon. Ginoong Lee, hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin ito. Sabihin mo na, huwag kang magpaligoy-ligoy. Ginoong Lee, napansin mo na ba na si Young Master ay malapit lang kay Ginang Lin? Hindi sa sarili niyang ina? Hindi ba't kakaiba yun sa tingin mo? Sigurado ka bang isa lang ang anak na babae ng pamilyang Leng? Isa lang. Sigurado ka bang ang babae na nagligtas sa akin noong gabing yon 5 taon na ang nakalipas ay ang anak na babae ng pamilyang Leng? Lubos akong sigurado. Ginoong Lee, Noong dinala natin si Leng Ruxuan dito, ako ay nagmamadali, nakalimutan kong gawin ang isang mahalagang bagay. Ginoong Lee, tungkol ba sa paternity test ang pinag-uusapan mo? Naalala ko pa yung gabing yon 5 taon na ang nakalipas. Lasing ka rin noon. Paulit-ulit kang bumubulong na ikaw daw ang sobra. Ano nang ibig mong sabihin ng sobra? Bakit bigla mo na lang tinatanong? Yung tungkol sa 5 taon na ang nakalipas. Nagtataka lang. Pagkapanganak ko kay Soysoy, nagkaroon ako ng postpartum depression. Maraming bagay ang malabo na sa akin ngayon. Pagkapanganak mo kay Sui, bakit mo siya pinabayaan? Ang aming pamilyang Leng ay kilalang kilala sa Ho Chi. Nagkaanak ka bago ikinasal. Kung malaman ng mga tao, magiging malaking kahihiyan yon para sa amin. Dapat pinatay mo na lang yung batang yun. Matagal na akong pinalaya sa pamilyang Leng. Wala nang kinalaman sa iyo ang batang ito o sa pamilyang Leng mo. Ginoong Lee, wala talaga akong magawa noon. Noon, nagkaanak ako ng hindi kasal. Nag-alala ang mga magulang ko na kumalat ang balita. Kaya gusto nilang palihim kong ipanganak ang bata. Pero pagkapanganak, nagkaroon ako ng postpartum depression. Akala ng mga magulang ko, baka masamang swerte para sa akin ang bata.
Kaya ipinaampon nila si Soysoy. Hindi namin sinasadya na pabayaan si Soysoy. Hindi lang namin inasahan na yung pamilyang mag-aampon ay walang pananagutan at sila mismo ang magpapabaya kay Soysoy. Ginoong Lee, ano ba ang balak ninyo? Rutina lang itong pagsusuri ng dugo at check-up. Makipagtulungan ka lang at maayos ang lahat. Huwag mong isiping hindi ko alam na kukuha ka ng dugo ko para sa paternity test kay Lee Soysoy. Hindi ko hahayaang gawin mo ang gusto mo. Yelin, may minuto ka ba? May kailangan akong tulong sa'yo. May klase pa si Jilin. Eli, preschool ito. Paaralan ito. Alam ko. Kaya nga umaasa akong papayag ka. Eli. Sino yung lalaking yon kanina? Si Ian yon, isa sa mga guro. Kung katrabaho mo lang siya, baka manatili siyang maayos. Eli. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Lalaki rin ako. Agad kong nakita na may gusto sa'yo yung lalaking yon. Kanina pa, nagpakabayani pa siya. Wala siyang lugar. Eli. Pako ngayon lang napansin na mahilig kang magyabang. Marami ka pang hindi alam. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit mo ko bigla dinala rito para magpa-blood test? Gusto ko lang makasiguro. Ikaw ba talaga ang nanay ni Suisui? Bakit mo ako pinaghihinalaan? 5 taon na ang nakalipas, nasunog at nalason ako. Nang gabing iyon, nang tumalab ang lason, may isang babae ang nagligtas sa akin. Nagkatuluyan kami pagkatapos, pero kinabukasan, umalis siya. 5 taon ko na siyang hinahanap, buong 5 taon. Bakit parang ang kwento ni Ili ay kapareho ng nangyari? Sa akin 5 taon na ang nakalipas. Ano ba ang nangyayari? Ako mismo ang nakahanap kay Suisui, saka ko lang nalaman na iniwan siya. Hindi ko kayang iwan ang anak ko. Nakakalungkot man ang kwento ni Ili. Nakakalungkot man. Pero sa totoo lang, puno ito ng butas. Kung may fans na si Ili, hindi ka dapat nakikipagkilala sa iba, lalo na gumawa ng ganyang kwento para lokohin ang mga tao. Wala akong fans. Si Leng Ruxuan, ang nanay ni Suisui. Karapat dapat siyang kilalanin bilang nanay ni Suisui. Kapag lumabas na ang resulta ng test, kung sino man ang nanay ni Suisui, pananagutan ko. Jilly, may problema. Kinidnap ni Ginang. Leng ang bata. Ano? Dinala ni Ginang. Leng ang bata. Sa rooftop. Sabi niya gusto niyang magpakamatay kasama nito. Leng Ruxuan. Ano naman ang problema mo ngayon? Nanay, gusto ko ng nanay ko. Leng Ruxuan, huminahon ka. Huwag kayong lumapit, kahit sino sa inyo. Lin Moxie, ikaw ang nagtulak sa akin dito. 4 na taon na ang nakalipas, wala akong magawa, nawala ko ang anak ko. Ngayon, ang pamilya namin ay, sa wakas ay magkakasama na. Pero ikaw, hindi lang ang lalaki ko ang gusto mong kunin, pati ang anak ko ay gusto mo rin. Hindi ko naman gustong kumuha ng kahit ano sa iyo. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Kung gusto ninyong lahat na mamatay ako. Kung mamamatay ako, babalikan ko kayong lahat. Leng Ruxuan, huwag. Leng Ruxuan, wala ka bang kahit konting amor proprio? Laging na lang kamatayan ang sinasabi mo. Paano ka magiging ina ng kahit na sino? Eli, tumigil ka na sa pagpapagalit sa kanya. Leng Ruxuan, isipin mo si Suisui. Si Suisui ang anak mo. Kung aalis ka, ano ang mangyayari kay Suisui? E di umalis ka sa pamilya Lee, umalis ka sa House City, umalis ka sa amin magpakailanman. Pangako ko sa iyo, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Lin Moxie, sinabi mo iyan. Hindi ako sang-ayon. Hindi siya ang ina ni Suisui. Ako ang nanay ni Soysoy. Nagpadna test na ako. Malapit nang lumabas ang resulta. Kung ikaw ang tunay na ina ni Suisui, talagang pakakasalan kita. Pero kung hindi, kahit mamatay ka, hindi pa rin kita palalayasin. Lumabas na ang resulta. Ano? Si Leng Ruxuan ang ina ni Suisui. May problema ba sa report na ito? Puntahan mo sila. Mas kailangan ka nila ngayon. Ikaw naman? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin.
Ginoong Lee, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon. Pero kung hindi ko ginawa, paano mo malalaman? Gaano kalaki ang sakit na nararamdaman ko? Gaano ako nagagalit? Kung hindi lang dahil kay Suisui. Hindi kita palalampasin. Ako ang tunay na ina ng bata, yung Lin Moxie na iyon. Sinusubukan lang niyang akitin ka. Sinusubukang kunin ang anak ko. Walang makakakuha kay Suisui. Mag-ingat ka. Ginang Leng, maaasahan mo akong aayusin ko ito. Kung hindi dahil sa akin, sa pagpapanggap para ma-distract sila, sa tingin mo ba talagang magagawa mo ito? Ayos ka lang ba? Yan Lin. Saan ka pupunta? Pwede kitang ihatid. Tinutupad ko ang pangako ko. Mag-aayos ako at isasama si Lola. Nawawalan na ng kontrol silang Roxuan at ngayon ikaw rin ha. Saan mo balak dalhin si Lola? Saan ka pa pupunta? Yili. Sana, matupad mo rin ang pangako mo. Sinabi mo. Ibibigay mo sa nanay ni Suisui, isang nararapat na lugar. Ako. Jilly, sumisigaw at nagkakagulo ang binata sa silid-aralan. Nag-aalala kaming lahat baka masaktan siya. Pumunta ka at tingnan mo siya agad. Binata, mag-ingat ka. Huwag kang mahulog. Binata. Binata, ibigay mo yan sa akin. Huwag mong ihulog. Natakot si Suisui, nagkakaroon siya ng stress reaction. Suisui. Ginang, Lin, huwag mong iwan si Soy Soy. Suisui. Suisui. Nandyan ang nanay at tatay mo. Ako. Hindi, gusto ko pa rin si Ginang, Lin. Sige, hindi ako aalis. Mananatili ako rito kasama mo. Pinky promise, 100 taon, huwag mong sisirain. Yili. Bakit kapag gising ng ganito ka-late? Gusto sana kitang ihatid. Hindi na kailangan talaga. Madali lang namang makakakuha ng taxi sa labas. Hayaan mo si Lisen na maghatid sa'yo. Yili. May sasabihin ka ba sa akin? Lin. Ayaw ni Suisui na umalis ka. Alam ko. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ayaw ko ring iwan ka. Lin Moxie, pababayaan sana kita, pero pinili mong di magpakadali kung ganyan ang gusto mo. Ellie, bakit hindi ka muna umuwi? Malapit lang naman mula rito papuntang ospital. Okay lang ako talaga. Sige, binibini Lin, mag-ingat ka. I-text mo si Jilly pagdating mo. CJ, Tara na. Ginoong Lee. Iniwan ko na si MS, Lin, sa labas ng ospital. Ginoong Lee, hindi ka na yung Ginoong Lee, nakilala ko noon. Anong nagbago? Dati, napakadesisibo mo, maging malupit pa nga. Noon sa Hochi, kilala ka ng lahat kung gaano ka kapangyarihan. Hindi mo naintindihan. Pagdating sa pag-ibig, hindi gumagana ang pagiging malupit. Kung hindi mo kayang bitawan si MS, Lin, ipadakip mo na lang siya, itago mo siya sa isang lihim na lugar. Para hindi na siya makatakas sa'yo. Anong klaseng lalaki sa tingin mo ako? Sa totoo lang, baka pwede yan. Hello, Kay Ginoong Lipo ba ito? Sa bahay ng mga Lipo ba matutulog si Rixie ngayong gabi? hindi ba't bumalik na siya sa ospital? Hindi po, ang huli na po kasi, kaya tinawagan ko si Rixie, pero walang sumagot, tapos, hindi na rin makontak ang phone niya. Ano?
Anong ginagawa mo? May dala akong kutsilyo. Ang ganda-ganda niya. Sayang naman kung mamatay siya. Gusto ko munang tikman. Tikman? Anong tikman? Tapusin na natin to at kunin na ang pera. Tigil. Yelin, pasensya na po. Na-late ako rito. Yili. Natatakot ako baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, ayaw ko rin sanang iwan ka. Gusto kita. Jilly, pakiusap, kahabagan niyo ako. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa inyo? Siya po ay... Jilly, akin na lang po ang dalawang kriminal na ito. Sinisiguro ko pong makakamit ni Jillian ang katarungan. Dalhin nyo sila. Pagkidnap at pagtatangkang pagpatay. Sapat na yan para pagdusahan nila sa loob. Dalhin niyo na sila. Nasaktan ka ba? Baka naipilay ang bukong ko. Yili. Yelin, kung may sugat ka, huwag mo nang pilitin pa. Kung masugatan ka ulit, baka maging malala pa yan. Hindi ako gawa sa papel. Hindi ako ganoon kakristal. Gabi na. Dapat umuwi ka na at magpahinga. Hindi ako alis ngayong gabi. Hindi aalis? Ibig mong sabihin, dito matutulog? Ginoong Lin, alam mo ba kung paano mo na-offend ang mga taong yon? Lagi lang akong nagtuturo at hindi nakikialam sa iba. Paano ko malalaman kung sino ang nagalit sa akin? Kaya nga kailangan kong manatili dito para bantayan ka. Sa totoo lang, ikaw ang mukhang sanhi ng gulo. Ginoong Lin, ano ang sinabi mo? Ginoong Lee, dapat umuwi ka muna talaga. Kapag nandito ka, hindi ako makatulog. Talaga? Magaling akong tumulong para makatulog ang mga tao. Gusto mong subukan? Ano nang pinagtatawanan mo? Ginoong Lin, ang sinabi mo sa lumang bahay kanina. Totoo ba talaga yon? Sinabi mong gusto mo ako. Ang isang guro ay hindi dapat nagsisinungaling, di ba? Marami akong taong gusto. Gusto ko si Sui. Gusto ko ang principal. At gusto ko rin. Ginang Lin. Sinabi ni Papa, nasaktan ka. Masakit ba? Hindi naman. Pasensya na at nag-alala ka. Nagkamali si Papa. Hindi kanya na ipagtanggol. Ginang Lin. Ikaw na itong malikot. Ako pa ang sinasabihan mo. Gusto kong lumaki ng mabilis. Kapag malaki na ako, saka kita mapoprotektahan. Sinabi lang sa akin ni Lisen na maselan ka sa pagkain. Paano lalaki ng malakas ang batang maselan sa pagkain? HMP. Susi, hindi maganda ang pagiging maselan sa pagkain, alam mo. Kung hindi, hindi ka tatangkad. Sige, ang init-init ng pamilya ninyong tatlo. Hindi naman. Lin Moxie, putang ina mo. Laging nagtatangkang mangakit kay Jilly. Anong ginagawa mo rito? Nagkakagulo? Kung hindi ako pupunta, ang asawa at anak ko ay maaagaw ng isang maninira ng pamilya. Leng Ruxuan, nasa ospital tayo. Bantayan mo ang bibig mo. Anong karapatan mo para pagbantayan ko ang bibig ko? Gugulo ako. Gusto kong malaman ng buong mundo na isa kang puta na nang-aakit ng asawa ng iba. Tumahimik ka. Jilly, sinaktan mo ako dahil sa babaeng ito. Lisen, palabasin mo siya. Opo.
Gili, naloloko ka ng babaeng ito. Hindi siya disente, landi siya, hindi siya karapat-dapat. Ganito ang trato mo sa kanya. Huwag kang maglakas loob na manira kay Ginang Lin. Lin Moxie ay nakipagtalik na sa ibang lalaki noon pa. May anak na siya. Tama siya. 4 na taon na ang nakalipas. May anak nga ako. Pero hindi ko siya nakita. Sino ba yon? Hindi ko alam. Mr. Lee, tingnan mo siya. Ang babae na ito, napakapabaya. Hindi niya alam kung sino ang kanyang nakasama. Sa loob ng 4 na taon. Hindi mo siya hinanap. Hindi ko nga mahanap ang sarili kong anak. Paano ko pa siya mahahanap? Kung ganoon ang ibig mong sabihin. Binitawan mo na. Lin, basta talagang lumipas na siya sa'yo. Hindi ko ibabaling sa'yo ang iyong nakaraan. Lin Moxie, kahit hindi alintana ni Mr. Lee, may mga bagay na hindi mo basta-basta may iwan. Zixi, hindi madali. Pero sa wakas ay nakita namin ang iyong anak para sa'yo, at ang walang pananagutang lalaking ito, dinala rin namin siya, Rito. Kaya huwag mong sabihin na may utang na loob sa'yo ang pamilya Leng. Tama, mula ngayon, mamuhay ka na lang kasama ng iyong asawa at anak. Huwag mo nang gambalain ang pamilya Leng o ang pamilya Lee. Nanay, ako si Xiaoyan. Nanay. Ikaw talaga. Nanay. Pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat sinamantala ang sitwasyon mo. Hindi ko dapat pinairal ang aking emosyon. Noon, lasing ka. Sa totoo lang, plano ko sanang ihatid ka pa uwi, pero sumandal ka sa akin. Tumigil ka na. Ayokong marinig yan. Zixi, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Magkasama tayo ng isang gabi, wala ba yun kahulugan? At para kay Xiaoyan. Sawa ka na ba sa buhay o ano? Ikaw si Mr. Lee. Mr. Lee, huwag kang magpadalos-dalos. Oo, Mr. Lee. Gulo ito ni Lin Moxie. Hindi mo kailangang makialam. Huwag mong isali ang sarili mo dito. Seryoso, hindi siya karapat-dapat. Pakawalan mo siya. Mga taong katulad niya, dapat ikulong, habang buhay. Sabihin ko, pakawalan mo siya. Pero siya, Siya ang ama ng anak ko. Ito ang problema ko. Ako na ang bahala dito. Hindi mo kailangang magpakabaho, Ding Eli. Umalis ka na. Nakikiusap ako. Umalis ka na. yan ba talaga ang nararamdaman mo? Lahat yan totoo. Ito ang nakaraan ko, hindi ko to mabubura. Tatay. Ginoong Lee, tumigil ka na sa pag-inom. Alam kong nasasaktan ka, pero nandito pa rin ako para sa'yo, di ba? Umalis ka na. Ginoong Lee, kahit papaano, ngayon mo lang nakita kung anong klaseng babae talaga si Lin Moxie. Bakit ka ba nagiging ganyan ka lang dahil sa isang babaeng katulad niya? Kapag naunawaan mo na ang katotohanan, mas mabilis tayong makakapag-move on. Hindi ba ganoon? Tumigil ka na. Ayokong mag-aksaya pa ng oras sa'yo. Ginoong Lee, isa ka sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa Hochi. Alam ng lahat sa lungsod na ang salita mo ay batas. Leng Ruxuan, huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Noong nasa rooftop tayo, ano ba ang sinabi mo? Sabi mo, basta't nanay ni Soysoy ang isang tao, pakakasalan mo siya. Ngayon, wala na rin saysay ang mga salita mo, Ginoong Lee. Leng Ruxuan, tigilan mo na ang panunukso. Sinasabi ko sa'yo, may hangganan ang pasensya ko. Sige nga, patayin mo na lang ako, at hayaan mong lumaki si Lee Soysoy nang walang nanay. Umalis ka sa harapan ko. Ayokong makipag-usap sa isang baliw na katulad mo. Umalis ka. Malala ba? Paano naman hindi? Ngayon ko lang nakita si Ginoong Lee na ganoon ka miserable. Ginoong Lee, hanggang dito na lang. Ang kaya kong tulungan kayo. Ano ng problema? Emmeline. Ako.
Lee, sabi ni Lee Sen, hindi ka raw mabuti ang pakiramdam. May sakit ka ba? Kung may sakit ka, dapat pumunta ka sa ospital. Huwag mong pilitin na tiisin yan. Pinapahalagahan mo pa ba kung mabubuhay ako o mamamatay? Ikaw ang tatay ni Sisui. Kung may mangyari sa'yo, paano naman si Sisui? Paano kung hindi ako ang tatay ni Suisui? Paano kung wala yung nangyari 5 taon na ang nakalipas? Paano kung... Tama silang ruksuan. Hindi ako mabuting babae. Hindi ako karapat-dapat. Kung karapat-dapat ka man o hindi, ako ang magdedesisyon yan. Moxie, narinig ko. Sa iba ka pala natulog kagabi. Alam ko, okay, walang may gusto sa ospital. Kaya kinausap ko ang doktor. Pinapirma ko na ang discharge papers mo. Makakaalis ka na mamayang hapon. Bakit ka basta-basta nagdedesisyon para sa akin? Zixi, gets ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Mamayang hapon, paglabas mo sa ospital, papakasalan kita. Sino nagsabing gusto kitang pakasalan? Wang, may ilang bagay akong kailangang linawin sa iyo. Tinatanggap ko ang bata. Pero ikaw, hindi kita pakakasalan. Lin Moxie, makinig ka. Magaganap ang kasal na ito, gusto mo man o hindi, kailangan mong pakasalan ako. Halika rito. Akala mo hindi ko alam? Nang pumunta ako sa ospital kaninang umaga, nakita ko ang kotse ni Mr. Lee. Putang ina mo, EWWW. Ano ka ba, ha? Nagtangka kang makipag-areglo sa akin. Bitawan mo ako. Gago ka. Sasabihin ko sa'yo, sa buong buhay mo. Huwag mo nang isiping iwan ako at ang anak natin. Naririnig mo ba ako? Tay, Nay, huwag naman kayong mag-away. Tay, huwag mong saktan si Nay. Lumabas ka. Yan. Wang Haoliang, gago ka. Huwag mong saktan ang bata. Sige, hindi ko sasaktin ang bata. Pero nakasalalay sa'yo yon. Kung magpapakabait ka o hindi. Hoy, MS, Leng, si Lin Moxie, basura lang talaga. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Kung ganoon, dapat bigyan mo siya ng matinding parusa. Ang punto debilidad niya ay ang anak niya. Gamitin mo ang bata, hindi siya makakatanggi. MS, Leng, huwag kang mag-alala kapag nasa kamay ko na siya. Walang kawala siya. Ihanda mo na lang ang pera at hintayin mo ang magandang balita. Nanay, masakit ba? Salamat. Hindi na masakit, anak. Mainit ang ulo ni Papa. Nanay, huwag mo na siyang galitin ulit. Palagi ka bang kasama ni Papa? Mabait ba siya sa'yo? Mahilig siyang uminom, at mahilig siyang manakit. Hayop talaga. Paano niya nagawang saktan ang isang bata? Pasensya na, yan. Nitong nakaraang 4 na taon, ang dami mong pinagdaanan. Mula ngayon, nandito na si nanay. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Hoy, ano na nangyari sa birthmark mo sa balikat? Bakit nawala? Wala akong alam. Hindi mo alam? Bago ako pumunta para hanapin si Mama, may nilagay si Papa sa balikat ko. Pero yung bagay na yun, 2 araw lang tumatagal. Sinabihan ko na ang doktor na pwede na tayong umalis kahit kailan. Ayusin mo na ang gamit mo. Aalis na tayo kagad. Masama pa rin ang pakiramdam ko. Hindi pa ako pwedeng ma-discharge. Lin Moxie, binabalaan kita, huwag kang maglaro-laro sa akin. Walang pinipili ang mga kamao ko. Kung sino ka man. Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Cellphone mo? Hindi mo na kailangan yan. Wang Haoliang, kung aalis man ako sa ospital o magpapakasal, kailangan kong sabihin kay Lola. Kung hindi mo ibibigay ang cellphone ko, paano ko sasabihin sa kanya? Tigilan mo yan. Alam kong gusto mong tumawag sa iba at magsumbong. Sige nga, nasa ospital naman si Lola. Dadalhin ko muna siya bago ako umalis. Kung hindi niya ako makita, baka tumawag pa siya ng pulis. Nanggugulo ka ba sa akin? Hindi ba't ikaw ang gustong pakasalan ako? Dapat humingi ka muna ng kamay ko kay Lola. Lola, Zixi,
Narinig kong nasaktan ka. Patanjin nga kung saan ka nasaktan. Lola, ayos lang ako. Yan, Tawagin mo siyang Lola. Lola. Mabait na bata. Hinanap ka na ng nanay mo sa lahat ng lugar. Lola. Lola. Pag alis ko, tawagan mo agad si Gili. At papuntahin mo siya rito para iligtas ako. Huwag kang magpanik. Basta siguraduhin mong hindi niya mapapansin ang anumang kakaiba. Nakuha ko. Lola. Malaki ka na. Umiiyak ka pa rin ng ganito. Paano mo ituturo kay Yan sa hinaharap? Lola, dapat kang manatili sa ospital at mag-focus sa paggaling. Mawawala muna kami niyan. Alagaan mo ang sarili mo. Mawawala. Saan kayo pupunta? Tatay niyan, dadalhin kami pa uwi sa amin sandali. Lola. Tama, bilang lalaki, kailangan kong panagutan ng responsibilidad. Kaya balak ko. Nadalhin si Yan at Zixi sa amin para magpakasal. Magpakasal. Gabi na, dapat na kaming umalis. Magpahinga kang mabuti. Kapag may oras kami, babalik kami para bumisita. Tara na, Yan. Tara na. Hello. Excuse me. Nandito rin po ba si Jilly? Sino po ito? Isang matandang babae na nagngangalang Ye. Hinahanap niya si Jilly. Hinahanap si Jilly. Matandang babae. Matandang bruha. Ikaw ba ang tumawag sa pamilya Lee? Hinahanap si Mr. Lee. Hinahanap si Mr. Lee. Leng Roxuan. Lola mo pa rin ako, sa huli. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga nakatatanda? Sa puso mo, si Lin Moxie ang tunay mong apo. May pakialam ka pa ba sa akin? Para sa akin, pareho lang kayo ni Zixi. Si Lin Moxie ay pekeng tagapagmana lang. Bakit siya dapat ikumpara sa akin? Ikaw na lang ang natitirang tagapagmana ng pamilya Leng ngayon. Malapit ka ng pakasalan ng pinakamayamang lalaki sa Hochi. Ano pa ba ang gusto mo? Matandang mangkukulam. Ang pagpapapansin ay paghahanap lang ng gulo. Hindi kita hahayaang apihin si Zixi. Kung hindi siya sumunod, bigyan mo siya ng pampakalma araw-araw. Leng Roxuan, walang puso ka. I lock ang pinto, walang dapat bumisita. Ano ang balak mong gawin? Pasok. Ibalik mo ang anak ko. Lin Moxie, kapag pinakasalan mo ako, pagsasamahin ko kayo ng anak mo. Suklam. Gusto mong pakasalan kita? Walang pag-asa. Hindi ka pa rin ba umaasa? Nasasagipin ka ni Mr. Lee, ano? Tiyak na darating si Ing Eli. Lin Moxie, masyado kang knave. Alam ng buong lungsod na malapit ng pakasalan ni Mr. Lee, ang tagapagmana ng pamilya Leng. Wala siyang oras para sa isang walang hiya na babaeng tulad mo. Impossible. Hindi ako pababayaan ni Ing Eli. Dapat mong imulat ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Tiyak na sasabihin ni Lola kay Yili, pero hindi siya dumating para iligtas ako. Ibig sabihin ba nun, abala talaga siya sa pagpaplano ng kanyang kasal, at nakalimutan na ako. Pero nung gabing yun, malinaw naman na. Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Akala mo ba may interes siya sa katulad mo? Halika na, bumaba ka na dito. Bumaba ka. Umalis na tayo. Tingnan ninyo ang ating si Binibinilin. Narinig ko na may magandang balita ka rin. Hindi ko inaasahan. Nasabay tayong ikakasal. Pero para sa akin, pakakasalan ko ang pinakamayamang lalaki sa lungsod. Pero ikaw, ito, ay sapat na para sa iyo. Sino ba talaga ang tunay na nanay niyan? Anak mo si Yan, hindi ba? Alam ko na ang iyong maliit na pakana. Sa puntong ito, mahalaga pa ba kung kaninong anak si Yan? Kaya peke rin pala si Wang Haoliang. Lin Moxie, bakit hindi mo pa rin maintindihan? Sa ngayon, ang anumang sabihin ko ang tama, iyan ang tama. Ang anumang sabihin ko ang mali, iyan ang mali. Wala ka ng karapatang makipag-away sa akin. Soy Soy. Sui-sui. Ginang Lin. Miss na miss ka ni Soy Soy. Bakit ang tagal mong hindi dumalaw? Medyo marami akong ginagawa nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako nakakapunta. Galit ka ba kay Daddy? Lin Moxie, may sarili kang anak. Bakit hinahawakan mo ang anak ko at ayaw mo bitawan? Anak mo si Sui-sui, hindi ba pwedeng pagbutihin mo ang pag-aalaga sa kanya? Anak ko yan. Bahala ako kung paano ko siya tratuhin. Wala kang pakialam.
Sui-sui. Sui-sui. Ginang Lin, Sui-sui. isama mo ako. Sui-sui. Gusto sumama ni Soy Soy sa'yo. Sui-sui. Ginang Lin. Ginang Lin. Sui-sui. Tumigil ka sa pagsigaw. Anak yan ng iba. Yung van, madalas na nakapark dito nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo kung ano yan. Sige. Jilly, hindi nyo talaga mahuhulaan kung kanino ang van na yon. Sino ba? Asawa po ni Binibini Lin. Ay, teka, nobyo po pala niya. Noong nakaraang mga araw, bigla na lang umalis sa ospital si Lin. Pagkatapos, nawala na lang siya. Ngayon, biglang lumalapit na yung lalaking yon. Sa lugar ng pamilya Lee, ano ba ang balak niya? Nang imbestigahan ko po, nakita ko yung lalaking yon. Kasama niya si Binibini Lin sa mall. Nagsubok sila ng mga damit pang kasal. Magpapakasal nga kaya sila? Jilly, gusto niyo po bang samahan ko kayo pataas? Hindi na kailangan. Yan. Nanay, Ililikas ka ni nanay. Saan kayo pupunta? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ginang, Ling, bakit hindi ka nalang magpakabait kahit minsan? Kung lahat ng estudyante mo ay katulad mo, hindi ka ba mababaliw? tatay, hindi na ako uulit. Tatay, Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag mo siyang saktan. Pakiusap, huwag mong saktan si Ann. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung umiyak ka pa, papatayin kita. Pumasok ka. Sino? Wala. Ako ito. Si Jilly pala ang bumisita. Gagawa ako ng tsaa. Jilly, may kailangan po ba kayo? Hindi pa nababayaran ang sweldo ni Lin. Sa akin mo nalang bayaran. Mukhang may mga gagawin pa kayo. Ako na ang aalis. Samahan na lang kita. Hindi na kailangan. Ingat po, Jilly. Jilly, kumusta na po? Bilisan mo, ipasakop mo ang lugar na ito. Ano ang nangyari? Nasa panganib si Anye, Lin. Ang bait ng boss mo sa'yo. Ako pa mismo ang nagdala ng pera sa'yo. Wang Haoliang, pakawalan mo kami niyan. Hindi ako tatawag ng pulis. Well, Lin Moxie, alam mo na pala, hindi anak mo siyan. Bakit mo pa rin siya pinoprotektahan ng ganito? Ano ba ang nakukuha mo rito? Hindi pa nakaranas yan. Nang magandang araw kasama ka. Ano naman? Anak ko siya. Pwede ko siyang tratuhin kung paano ko gusto. Sinabi na sa akin ng bata. Kasama niya ang nanay at tatay niya. Sa park, ikaw ang kumuha sa kanya. Gago ka. Hintayin mong biyakin ko yung bibig mo. Wang Haoliang, anong klaseng lalaki ka ba? Alam mo, tama ka. Gusto kong mangapi ng babae at bata. Bitiwan mo ako. Makinig ka, Lin Moxie. Sa bandang huli, magiging babae ka rin sa akin. Mabuti pa, ngayon na lang. Bitiwan mo ako, gago. Yan. Yan, sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala, ayos lang yung lalaking yon. Hindi naman siya nasaktang mabuti.
Dahil sa impormasyong ibinigay mo, nasundan ng pulisya ang bakas. At nabuwag ang isang sindikato ng pangangalakal ng bata. Talagang may nagawa kang napakaganda. Salamat. Mahal mo pa rin ba yung talunang yon? Hindi na siya yung lalaking nakilala ko 5 taon na ang nakalipas. Hindi rin sa kanya yung bata. So wala namang anuman sa inyong dalawa. So ikaw, Ikaw at silang ruksuan ay magpapakasal na. Dapat alam mo kung paano umiwas sa chismis. Hindi maganda pag may nakakita. gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na magsismis. Kahit hindi ka takot ako. Desidido na ako. Isasama ko si Nayan at Lola. At aalis na ako ng Hauchi. Pwede ba akong personal na? Hatid kita palabas ng Hauchi. Hindi ka pwedeng pumasok. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Nandyan ang lola ko. Sabi ni MS, Leng, kung wala siyang pahintulot, walang sino mang pwedeng pumasok. Wala akong pakialam. Ano ba ang ugali mo? Ginoong Lee. Paumanhin po, Ginoong Lee. Hindi ko po alam na kayo pala ito. Buksan mo ang pinto. Opo. Hindi ba't? Gumaling na siya dati. Halos ayos na siya noon, di ba? Paano nangyari ito? Natuklasan ng mga doktor na may Alzheimer's siya. Yan ang tinatawag na demensya. Paano siya nagkaroon noon? Noong huli akong nagpaalam, ayos na ayos siya. Huwag muna kayong magpanik. May mga sakit na may dormant period. Baka kakakita lang ng sintomas kamakailan. Pero ang sakit na ito ay talagang mahirap gamutin. Dito ka muna tumigil. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para gamutin ang lola mo. Pangako ko, tutulungan kitang gumaling ang lola mo. Laging nagkakamali si Wang Haoliang. Wala siyang ginawang tama. Sa tingin mo, isusumbong niya tayo. Paano kung malaman ni Ginoong Lee? Tayo, ang pulisya, ay iniimbestigahan na siya. Dahil sa traffic ang case noon, umaasa pa rin siya sa akin para iligtas siya. Paano niya ako isusumbong? MS, Leng, ano ang susunod nating gagawin? Huwag mong kalimutan, may trump card pa ako. Hanggat nasa akin, ang munting iyan, si Ginoong Lee, ay hindi makakatakas sa akin. May apartment ako. Malapit lang talaga yan sa ospital. Magiging madali para sa'yo ang mag-alaga sa lola mo. Ang mahal siguro ng renta, no? Ari-arian ko talaga yan. Hindi mo kailangang magbayad ng renta. Ari-arian mo yan. Hindi akin. Magbabayad pa rin ako sa'yo ng renta, ayon sa presyo sa merkado. Kaya mo ba talagang bayaran ng renta? Kung masyadong mahal, hindi ko kaya. Baka naman, pwedeng bawasan mo. Nag-aalala ako, kahit may bawas, baka hindi mo pa rin kayanin. E di baka hindi na lang ako tumira dyan. Lynn, tumira ka muna dyan. Hindi naman ako nagmamadali sa renta. Hindi pwedeng ganun. Paupahan mo muna sa akin, tapos gagawa ako ng GC para sa'yo. Pag nagkapera ako, babayaran kita agad. Ikaw ang bahala. Ano? Nagpatingin ba siya sa Lola, alam ko, pinakamaganda ang medical care sa Hauchi. Pero ayoko namang abalahin si Ailey sa lahat ng bagay. Nag-set up siya ng apartment para sa akin. Parang itinatago lang nila ako, di ba? Kahit na di ko kayang tiisin silang ruksuan. Pero, hindi ko pwedeng sirain ang pamilya ni Sisui. May tao. Ano nang nangyari? Sui-sui. MS, Lin, huwag mo akong iwan. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Sui-sui. Di ba dapat may sakit ka? Bakit ka nandito? MS, Lin, wala akong sakit. Sinadya lang ni Mama na magsinungaling kay Papa. Sui-sui. Sabihin mo sa akin, ano talaga ang nangyari? Narinig ko, si Mama na nakikipag-usap kay MS, Zai. Sabi nila, gusto nila akong gamitin, para dayin si Papa na umuwi. Kaya paano ka napunta rito? Dinala na ako rito ni Papa dati. Alam kong si Great Grandma ay lola ni MS, Lin. Hindi kita mahanap, kaya dito na lang ako nagtago at naghintay sa'yo. Sui-sui, ang talino mo. Alam mong darating ako. MS, Lin, pwedeng sumama ako sa'yo. Hindi sa ayaw kitang isama. Pero kung gagawin ko yon, mag-aalala ng sobra ang nanay at tatay mo.
Ayoko nang bumalik. Ayaw sa akin ni Mama. Tuwing wala si Papa sa bahay, sinasaktan nila ako ni MS, Zai. Tinutusok pa nila ang mga daliri ko ng karayom. Ang sakit talaga. Mama, pakiusap, isama mo siya. Noon, sinasaktan din ako ni Papa. Sobrang sama talaga. Dalhin mo sila. Dalhin mo silang dalawa. Hinanap na namin ang buong bahay. Hindi namin mahanap kahit saan ang bunso. Lahat lumabas at hanapin siya. Huwag kayong babalik kung hindi niyo siya mahahanap. Opo, Ginoo. Gilly, tiningnan namin ang mga security camera. Ang bunso ay umalis ng mag-isa sa likod ng pinto. Mag-isa lang siya. Gilly, kusa siyang umalis. Wala akong kinalaman dyan. Ni hindi mo mamaasikaso ang isang batang 4 na taong gulang. Paano mo masasabing nanay ka niya? May sarili siyang mga paa. Kung talagang gusto niyang umalis, paano ko siya mapipigilan? 4 na taong gulang lang siya. Hindi pa siya adulto. Gilly, bakit sa akin mo inilalagay ang lahat ng sisi? Hindi mo naiisip ang sarili mo. Lagi ka na lang, abala sa trabaho. Hindi mo binibigyan ng sapat na atensyon ng anak mo. Ngayon nawawala siya, at ang ginagawa mo lang ay sisihin ako. Leng Ruxuan, pinagsisisihan ko talaga ang pagpapauwi sa'yo ngayon. Dati, si Suisui ay tahimik lang, ayaw niyang magsalita, pero kahit papaano ay nakikinig siya. Mula nang dumating ka, ganap na nagbago siya. Kung hindi ka magiging mabuting nanay para sa kanya, lumayas ka sa bahay ko. Gilly, pasensya na. Ito ang unang pagkakataon kong maging nanay. Magiging mas mabuti ako. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting ina. Nakakainis talaga ang batang ito. Kapag napangasawa ko na si Gilly at nagkaroon ng sarili kong tunay na anak, ako mismo ang magtatanggal sa iyo. Leng Ruxuan. Talagang lalong tumitigas ang puso niya. Nang subukan kong kausapin siya ng maayos. Ang sabi lang niya sa nurse ay turukan ako. Narinig ko na ang turok na iyon ay pampakalma. Kaya nga raw, nagka-demensya ka. Dahil iyon sa pampakalma. Kahit papaano, kalahati ng oras, lito lang ako at hindi ako maayos. Sa totoo lang, malabo talaga ang isip ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita naprotektahan ng dapat. Anak, hindi lang sapat ang lakas ni Lola. Noong una, akala ko makakatawag ako kay Mr. Lee para iligtas ka. Pero hindi ko inasahan na kayo niyan ay magtitiis pa rin ng ganito. Lola, sinasabi mo ba na hindi ka tumawag kay Emily? Tumawag ako. Pero wala sa bahay si Mr. Lee. Pagkatapos, si Leng Roxuan ay dumating sa ospital at kinontrol ako. Nabahala talaga si Lola. Pero wala akong magawa. Mali pala ang akala ko kay Emily. Zixi. Talaga bang gusto mong iwan si Mr. Lee? Lalong nagiging baliw si Leng Ruxuan araw-araw. Hindi ko hahayaang patuloy niyang saktan kayo. E di isama mo siya. Napansin mo na ba? Na itong batang ito ay magkasundo kayo. CJ, sabay-sabay na tayong umalis. Dalawang tigre, tumatakbo ng mabilis. Mabilis na tumatakbo. Isang tigre bulag. Ginoong Lee, pasensya na po. Kailangan kong humanap muna ng ligtas na lugar. Saka ko sasabihin sa inyo kung nasaan si Sisui. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Pangako ko, aalagaan ko ng mabuti si Sisui. Ginoong Lee, tumawag lang ang ospital. Sabi nawawala na naman daw si matandang Ginang Leng. At sabi nila, Ano pa ang sabi nila? Sabi nila may nakakita raw kay Ginang Lin na umalis sa ospital nang nagmamadali kasama ang 2 bata at isang matanda. 2 bata. Ginoong Lee, lumalaki na ang problema. Sabay-sabay, nawala silang lahat at hindi natin sila makontak. Ipaalam sa lahat. Sabihin sa lahat na mag-ingat kapag nag-check sa mga intersection. Huwag saktan si Ginang Lin. Opo, sir. Bato, papel, gunting. Lola. Sui-sui, yan. Ma'am, nasugatan ka. Tulungan ka naming magbenda. Magiging okay ba sila? Huwag kang mag-alala. Gagawin ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila para mailigtas sila. Doktor, kumusta na sila? 2 pasyente ay stable na ngayon.
Pero ang isa sa mga bata ay may bihirang uri ng dugo. Kulang ang supply sa blood bank ng ospital namin. Medyo mahirap ang sitwasyon ngayon. Bihirang uri ng dugo. Ako ay mayroon ng bihirang uri ng dugong iyon. Talaga, Ako ay I negative. Kunin ang dugo ko, iligtas mo siya. sumama ka sa akin. Si Sui Sui ang may bihirang uri ng dugo. Sandali, hindi pwedeng tama iyon. Noong ang pamilya Leng ay muling nagkita kay Leng Ruxuan. Nagpa-paternity test sila. Si Leng Ruxuan ay walang bihirang uri ng dugo. Putang ina mo. Ikaw nga talaga ang may pakana. Sinusubukan mong agawin ang anak ko. Bakit mo dinadala si Sui Sui? Ang batang lumaki sa isang tahanang walang pagmamahal, hindi kailanman gagaling sa mga sugat ng kanyang damdamin. Kalokohan yan. Ikaw, laging ikaw ang gumagawa ng kwento. Mr. Lee, mas maayos na ngayon si Soy Soy. Wala siyang anumang problema sa pag-iisip. Sa totoo lang, siya ang may problema. And Lee, nakita ninyo kung paano ko tratuhin si Sui Sui. Gusto ko lang siyang gumaling at maging tulad ng ibang normal na bata, mag-aral at pumasok sa eskwela. Bakit ka lumabas ng palihim kasama sina Lola at Sui Sui? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Inaalis ko sila. Para tuluyang umalis, Bakit ka umalis ng walang paalam? kailangan ko ng bagong simula. Kaya sa isip mo, ang bagong simula ay nangangahulugang iwan mo ako. And Lee, ayokong maging anino na lang ng iba. Sa pag-alis ko sa'yo, lamang ako makakapagsimula ng bagong buhay. Marunong talagang magpanggap si Emealyn. Nangako ka sa akin kahapon lang ng umaga na mananatili siya. Pero sa gabi, sinusubukan niyang kunin ang lahat sa akin. Mr. Lee, ang kamay ninyo, nasugatan. Lin Moxie, hindi ka talaga kapanipaniwala. Hindi siya karapat-dapat sa lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Mr. Lee, hindi karapat-dapat ang babaeng yan. Ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Narinig mo ba yun? Ilang araw na ang nakalipas. Yung young master ng pamilyang Lee ay nasaktan at dinala sa ospital. May isang babae na nag-donate ng dugo pero napansin ng isa sa mga doktor namin. May kakaiba. Yung dugo ng babae ay naghalo pala sa dugo niya. Hindi pwedeng direktang eye transfuse lang para iligtas siya. Yung ganoong sitwasyon, dapat mangyari lang sa magkadugtong na pamilya. Di ba? Eksakto. Kaya, kung totoo yan, yung babae at ang young master ay dapat magkadugtong na pamilya. Pwede kaya silang ina at anak? SHH. Huwag kang magkalat ng chismis. Sabi ng mga doktor sa departamento namin, mas mabuti na huwag makisali sa mga eskandalo ng mayayamang pamilya. Makipag-away ka lang sa kanila, problema ang aabutin mo. Nurse, nasaan yung batang nakatira sa kwartong ito? Kakalabas lang niya. Mr. Lee, yung kasuotan mo para sa kasal. Gusto mo bang subukan? Hindi na kailangan. Kahit anong set, okay lang. Mr. Lee, pakiramdam namin lahat. Ikaw talaga yung napipilitan sa kasal na ito. Parang hindi ka masaya o excited na ikaw ang lalaking ikakasal. Nagkamali ako 5 taon na ang nakalilipas. Bilang isang lalaki, kailangan kong panagutan ang lahat. Walang pagtakas. Ginang Lin, ito ang pribadong impormasyon ng pasyente. Hindi natin basta-basta maibabahagi ito o gumawa ng anumang iba pang uri ng pagsusuri. Doktor, nakikiusap po ako. 5 taon ko nang hinahanap ang aking anak. Ano ang ginagawa mo? Tumayo ka. Pakiusap. Doktor, nakikita kong isa ka ring ina. Kung ikaw ang may anak, dadalhin mo siya sa iyong sinapupunan ng 9 na buwan. At pagkatapos ay mawawala siya kaagad pagkapanganak mo. Isang beses mo lang siya nakita. Ano ang mararamdaman mo? Ginang Lin, ikaw at ang iyong anak, isang beses lang nagkita. Isang sulyap lang. Iyon lang ang sandaling iyon, hindi ko ito kailanman nakalimutan. Iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Tumayo ka. Pakiusap. Kung gusto mong makasiguro, kailangan mong magpa-paternity test. Mas maaga, mas mabuti.
Ginang Lin, hating gabi na. Dapat na umuwi ka at magpahinga. Makukuha mo ang resulta sa umagang-umaga. Kapag sumikat na ang araw, magpapakasal na ang lalaki ko sa iba. Hindi ko maaaring palampasin. Ang huling pagkakataon, kailangan ako ang unang makakuha ng resulta. Ginang Lin, lumabas na ang resulta. Lahat ng nandito ngayon ay mayaman o makapangyarihan sa Hochi. Salamat sa pagpunta ninyo para ipagdiwang ang kasal ko kay Jilly. Simula ngayon, ako ay opisyal ng reyna ng pamilya Lee. Ako lang ang magiging babae ni Jilly. Naipit na naman dito. Mamang Draper, pwedeng bilisan pa? Ma'am, hindi naman sa ayaw ko, pero yung trapiko sa unahan ay hindi talaga gumagalaw. Naku, hindi ko alam kung aabot pa ako. Ma'am, bakit ba kayo nagmamadaling madali? Nagpapakasal sa iba ang lalaki ko. Pupuntahan ko ang kasal. Kukunin ko ulit siya. Pupunta ka sa kasal? Ang galing mo, isa kang tunay na heroine. Ganito na lang, may extrang bisikleta ako sa trunk. Kunin mo, baka sakaling aabot ka pa. Sige. Salamat. Pasensya na. Hindi talaga kita maaaring pakasalan. Jilly, huwag kang magbiro. Lahat ng narito ngayon, kasama na ang mga nakatatanda sa pamilya Lee. Hindi kita mahal, Leng Roxuan, kahit na ikaw ang ina ni Sisui. Hindi ko pa rin mapipilit ang sarili na pakasalan ka. Dahil ba sa kanya? Mula pa sa simula, siya lang ang minahal ko. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Pag-usapan natin ito. Okay, may paraan pa. Huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Leng Roxuan, hindi talaga kita mahal. Hindi tayo magiging masaya. Hindi ko matanggap ito. Kita mo, sabi ko na sa'yo, hindi pa kakasalan ni Jillian. Tingnan mo siya. Parang asong kalye na walang mapupuntahan. Mula ngayon, magiging katatawanan siya sa buong Hochi. Ako ang pakakasalan ni Jilly. Ako ang tunay na ginang ng pamilya Lee. Talaga bang sasabog ako sa kasal? Ginoong Lin. Lin Moxie. Papatayin kita. Napatay na kita. Ginoong Lee, Napatay na kita. Ginoong Lee. Huwag kang magsalita, hayaan mo akong dalhin ka muna sa ospital. Binibining Lin. Huwag mo akong iwan. Sa totoo lang, gusto lang kitang pakasalan. Ako rin, hindi ako magpapakasal kaninuman kundi ikaw sa buhay na ito. Binibining Lin. Huwag na nating isipin ang nakaraan, okay? Dahil mahal natin ang isa't isa, mahalin na lang natin ang isa't isa, magsama na talaga tayo. Gago ka. Magkasama na tayo noon pa, 5 taon na ang nakalipas. Nahanap ko na ang mga magulang ko. Plano kong, dalhin sila pabalik sa Hauchi para doon na sila magretiro. Nag-bankrupt ang pamilya Leng. Gusto nilang dalawa na bumalik na lang sa probinsya. Bumili ako ng bahay para sa kanila. Para doon na rin sila magretiro. Ayokong malaman ang kahit ano tungkol dito. Sabi ni Sisui. 2 nanay raw siya. Sana raw yung nanay na nasa loob ay magbagong buhay. At maging mabuting nanay ulit. Paalam.
Emmeline, pwede bang maging mas mature ka ng kaunti? Huwag mong kalimutan, may dala-dala ka ng iba sa tiyan mo. Oo nga, MS Lin. Kailangan mo talagang mag-ingat. Huwag kang basta-basta tumakbo kung saan-saan. Huwag mong takutin ang bunso kong kapatid. Kayong dalawa, seryoso bang pinagsasabihan ninyo ang guro ngayon? Gusto niyo bang mag-detention? Pero, teacher, tapos ko na ang lahat ng homework ko para ngayong araw. At teacher, tapos ko na rin ang lahat ng trabaho ko para ngayong araw. Uwi ako at titingnan ko ang bawat isa sa inyo. Tara na. Wala kang takas. Titignan niya ang homework mo. Dad, wala ka ring takas. Titingnan din niya ang trabaho mo. Bakit ang bagal-bagal ninyong dalawa? Emmeline, malapit na magsimula ang summer break. Hindi ba dapat? Magkakaroon na tayo ng kasal. Lee, ikaw ang pinakamayaman sa lungsod. 2 kasal sa 1 taon. Hindi ka ba nahihiya? Ang pakikipag-asawa sa asawa ko ay walang ikinahihiya. Kaya, maganda ba ang itsura ng suit? Maganda ba ang itsura ng suit? Tulad ng inaasahan. Sabi nga nila, kapag umiibig, bumababa ang IQ. Mukhang kahit ang desesibong si Mr. D ay hindi rin pala eksepsyon.